Hello everyone! Welcome back sa channel ko. Today is Wednesday, kakatapos lang ng work ko at naisip ko na mag-content at mag-share sa inyo ng aming mga personal experience dito sa Canada simula nung nag-migrate kami way back March of 2016. So, i-share namin sa inyo yung personal experience namin base sa mga common na tanong na nare-receive namin sa mga kaibigan namin. In a way, sana makatulong yung personal experience namin sa mga nagbabalak na magpunta dito sa Canada. So, by the way, dito kami sa British Columbia, isa sa mga province ng Canada at isa sa lugar na kung saan mas maganda or mas better yung weather compare sa ibang mga provinces. So, umpisahan natin sa unang tanong. Kamusta kayo dyan? Mahirap ba sa simula? Alam ninyo, sa simula, mahirap talaga. Lalong-lalo na yung first week mo kasi nag-a-adjust ka pa sa body clock mo dahil magkaibang time zone ng Canada at magkaiba rin ang oras natin sa Pilipinas. Kung umaga dito, gabi sa Pilipinas and vice versa. Yung first week, marami kang asikasuhin like yung titiran mo, yung SIN mo, yung SIN number mo para sa personal records mo dito, para sa taxation ng Canada, para makapag apply ka rin ng trabaho, kailangan yung SIN number. Parang SSS natin sa Pilipinas. So yun, kailangan mo siyang asikasuhin agad on your first week sa Canada. Actually kami nga pag-land namin ng Canada, like sinundo kami nung sister-in-law ko ng morning, pagkalapag namin ng gamit namin sa tutuluyan naming apartment, kumuha agad kami ng SIN number. Yun agad yung kauna-unahan naming inasikaso kasi importante yon. Kailangan mo yun sa lahat ng magiging transaction mo dito sa Canada. Lalong-lalo na pag naghanap ka ng work, yun yung unang-unang requirement. Dapat merong kang SIN number. Pag wala kang SIN number, hindi ka pwedeng basta lang magtrabaho dito sa Canada. Yung unang week din parang roller coaster din talaga siya kasi bukod sa kailangan mo yung SIN number, kailangan mo ring mag-open ng bank account mo. Inumpisa namin pagdating namin dito sa Canada. Then, buti na lang yung sister-in-law ko is nagwo-work na that time sa Tim Hortons. So, na-recommend kami and fortunately kami ng wife ko, after few days, meron agad kaming trabaho sa simula. Parang habang naghahanap kami ng pinaka-permanent job namin, nagtrabaho muna kami sa Tim Hortons. So yun, overall mahirap talaga sa simula, lalo na yung unang linggo kasi ang dami mong kailangang asikasuhin. Pero eventually naman, nakapag-settle down naman agad kami at ang maigi rito, kasama namin yung sister-in-law ko. So hindi ganun kabigat yung adjustment namin kasi pagdating namin meron nang kaming agad na titirhan. At meron na agad nag-recommend sa amin ng magiging trabaho namin dito. So, pangalawang tanong. Magkano ang mga naging gastos nyo sa simula? Siyempre, yung gagastusin namin sa bayad sa renta, kailangan namin ng mga, dapat meron kami at least $2,000 or about 92,400 Philippine peso. Kasi ang $1 that time is 42 pesos. Ang renta dito nag-a-average siya ng mga 1,000 to 2,000. Depende kung ilan yung bedroom ng apartment na tutuluyan mo. Ang kagandahan sa amin, hati-hati kami kasama yung sister-in-law ko. So hindi ganun kabigat para sa amin yung bayad sa renta. Pero nag-range nga siya, depende sa number ng rooms ng apartment na rerentahan mo.
Pwedeng yung isang bedroom mag-range siya ng 1,000 to 1,500 Canadian dollar or about 42,000 to 50,000 in Philippine peso. Sa utilities naman, ang binabayaran namin noon, nag-share kami ng sister-in-law ko plus ng wife ko sa mga $150 to $200 per month. And yung phone and internet, kasi kailangan din namin kumuha ng sarili naming telepono or yung cellphone. Then internet sa bahay para meron kaming communication sa magiging work namin, and dun sa mga syempre sa mga family namin sa Pilipinas. So ang phone plus internet namin nag-range siya ng mga 100 Canadian dollars. So sa first month alone, kung yung sa mga nabanggit ko plus may mga groceries pa, syempre nag-grocery kami every other week. So in Canadian dollar, meron kaming mga 3,000 to 3,500 na budget para dun sa mga major expenses. Next na tanong is, Madali bang humanap ng trabaho? so sa experience namin sa simula, yun nga, nag-Tim Hortons kami. So while nagtatrabaho kami sa Tim Hortons, continuous kaming nag-a-apply ng trabaho depende sa available sa job market. So dahil galing kami sa Pilipinas, lalo ako, iba ang experience ko sa Pilipinas, sa BPO ako. Dito sa Canada, walang ganong line of work. So, kailangan kong maghanap ng at least magiging qualified yung skill set ko, kahit na hindi yung experience ko. Good thing sa wife ko dahil common yung kanyang line of work sa Canada, saka dito sa Pilipinas, sa accounting department. So, mas madali para sa kanya ang mag-align dun sa mga possible opening sa job market. So, ang blessing sa amin nun dahil persistent din naman kaming mag-apply ng trabaho kung saan may available. So, natawagan agad kami after 1 month na nandito kami sa Canada. So, nakakuha ko ng permanent job ko. Sabi ko nga dun sa unang vlog ko, sa isang brokerage firm ako napunta, nagbebenta ng life and health insurance. At the same time, nagmamanage ng investment. So, in general, hindi ganun kadaling makakuha ng gusto mong trabaho. It takes a while bago ka makakuha ng job na mag-a-align talaga sa line of work mo. Kung talagang gusto mo agad makahanap ng trabaho, gawin niyo yung katulad nung ginawa namin. Pwede kayong maghanap ng possible job sa Tim Hortons, sa McDonald's, or sa any supermarket na may available na job opening. Maganda ba talaga para sa pamilya ang future sa Canada? Kung single ka at nandito ka sa Canada, sa'yo easy lang ang buhay. Pero kung may family ka, magandang opportunity ang nasa Canada ka. Bakit? Kasi kung halimbawa nag-migrate kayo as family dito sa Canada at yung mga anak ninyo ay qualify para sa public school, libre at safe ang public school dito sa Canada. So safe yung mga bata at the same time may government support or child support ang government para sa mga family na may mga batang nag-aaral.
Perfect din dito para sa pamilya ang healthcare system. Kasi para sa, lalo na pag nandito ka, halimbawa, PR ka or citizen ka dito sa Canada, libre ang healthcare mo. May peace of mind ka. Kasi anytime pupunta ka, kailangan mo ng magpa-check up, punta ka lang sa clinic, may health card ka lang, papakita mo lang yung health card mo, then meron kang recommendation sa family doctor mo, easy access. Hindi katulad sa Pilipinas na pipila ka, magbabayad ka, humingi ka ng reseta, paglabas mo ng clinic, bibili ka, gagastos ka. Dito hindi eh. Tatawagan mo lang yung family doctor mo, magre-request lang ikaw ng check-up, blood work, yung requisition na yun, papadala lang ng family doctor mo sa pinakamalapit na clinic sa'yo, then pupunta ka lang doon sa clinic, papakita mo yung health card mo, then magpo-proceed na sila doon sa requisition na pinadala ng family doctor mo. Then kung kailangan ng additional check-up like x-ray or ECG, anything na i-required ng family doctor mo, lahat yon gagawin nang hindi ka magbabayad. Even pagpunta mo ng pharmacy, bibili ka ng gamot, kung meron kang health card at meron kang coverage sa work mo, may trabaho ka, meron kang health benefit sa work mo, meron kang health card na hawak mo na galing sa government, lahat ng kailangan mo, papakita mo lang yung health card at yung group benefit mo sa work, 90% of the time, libre ang gamot. Depende na lang kung ang prescription medicine mo base sa health coverage mo. Kung may co-insurance, meron ka lang out of the pocket. Pero minimal lang yun eh. Kumbaga hindi ganun kabigat kung maglalabas ka ng out of pocket na expense mo sa medicine. Kaya yung mga nagmamigrate dito na family, lalo na pag permanent residence na sila or plano mag-citizen, maalwan ang healthcare system ng Canada, pabor para sa mga nagpaplano na magpunta ng Canada. Lalo na kung ikaw gusto mo talaga na mag-migrate dito sa Canada, ang pinaka-the best na ino-offer ng Canada talaga is yung healthcare system nila. One of the best healthcare system ang ino-offer ng Canada. Na-homesick ka ba? Paano ka nakapag-adjust? Yes, na-homesick kami ng asawa ko, lalo na yung first birthday namin dito. Pinaka nakakalungkot din yung first Christmas namin dito. First New Year namin dito. Kasi ibang-iba dahil tahimik lang mag-celebrate ng Christmas dito eh. Kasi sa Canada, they celebrate yung Thanksgiving saka yung Halloween more than the Christmas season eh. Tayo baliktad. We celebrate Christmas longer and yung Halloween sa atin parang additional celebration na lang eh. So dito sa Canada nung na-experience namin yung first birthday namin, first Christmas at first New Year namin, sobrang na-homesick kami to the point na iniisip namin kaya ba namin, gusto na ba namin talaga dito kasi malayo kami sa mga family namin, sa mga relatives namin, sa kaibigan namin. And pag nagsa-celebrate kami lang, like 3 lang kami, 4 lang kami.
kakain lang kami, magpe-prepare lang kami ng food, magpapalitan lang kami ng mga regalo. Hanggang dun lang, hindi katulad sa Pilipinas, napakarami nating pwedeng gawin kasama ang mga mahal natin, pamilya natin, mga kaibigan natin. So, nakaka-homesick. Pero pag nasanay ka, nakapag-settle ka na, at naka-adjust ka na dun sa homesickness na yon, siguro mga after 2 to 3 years na ganun, masasanay ka na eh. May excite ka na lang umuwi kasi gusto mo na siyang ma-experience sa Pilipinas, yung dati mo na experience na Christmas, New Year, or birthday celebration. So yun, normal yun kahit saan bansa ka magpunta, ma-homesick at ma-homesick ka talaga. Nasa adjustment mo na lang yun. So hahanap ka na lang ng way para hindi ka ma-homesick. Ano ang pinaka-challenging sa unang taon? Ang nakakatuwa nito na frustrate din naman is syempre yung unang taon na magpiprepare kami ng aming tax refund. Kasi dito sa Canada, ikaw ang gagawa ng sarili mong tax return. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, yung employer natin ang gumagawa ng tax return natin sa Pilipinas. So sila nagsasubmit ng income statement natin sa BIR natin doon. Dito sa Canada, kami ang gumawa ng una naming income tax return. And dun sa income tax return namin, ikaw din ang makakaalam kung base sa binayad mong income tax, ito ba ay sobra o kulang base sa nire-require ng Canadian government, base sa total income mo for the entire year at sa lahat ng source of income mo. Yung unang taon na nag-file kami, parehas kami na asawa ko na nagbayad. So, nag-tax due pa kami. Hindi, instead na tax refund, tax due ang nangyari. So, naisip namin, siguro dahil sa unang taon namin, dalawa yung work namin, dalawa yung source of income namin, at hindi naman namin alam kung yung employer namin at that time is sakto or kulang yung binabayad na tax na galing sa income namin. So, malalaman lang namin yon kapag na-receive na namin yung tinatawag namin na T4 o yung tax form namin sa employer namin. So, doon mo palang makikita magkano ang total ng tax na binayad mo sa government for the entire year. So, isa yun sa mga reason kung bakit habang nagtatrabaho kayo, kailangan nyo rin magkaroon ng savings para sa emergency. Kasi tulad niyan, hindi mo alam kung yung pag-file mo ng income tax mo or yung tax return mo at the end of the year is magbabayad ka ba o hindi. Kung magbabayad ka, at least meron ka emergency fund para ma-supplement mo yung tax due mo sa government. Ano ang pinaka-importanting advice mo sa mga gustong mag-migrate? Sa mga gustong mag-migrate, unang-una, dapat prepare kayo financially. Dapat meron kayong pagkukuhanan ng gagastusin nyo dito. Hindi siya in a form of fixed asset. Dapat meron kayong liquid asset. Ano yung liquid asset? Pera sa bangko, cash, or anything na pwede ninyong i-liquidate anytime. Hindi pwedeng, may bahay naman kami sa Pilipinas. Hindi pwede yung fixed asset. Kailangan madadala mo siya papunta dito sa Canada. So, dapat may bank account ka or meron kang, katulad namin, nag-bank draft kami dito, dinala namin para meron kaming magiging panimula dito sa Canada. So, number 1, dapat ready kayo financially. Pangalawa, meron dapat kayong patience sa pag-a-adjust nyo dito sa Canada. Pinaka-importante yung
may patient kayo kasi hindi madali lahat ng bagay sa simula dito sa Canada. Lahat pinaghihirapan. As common yan sa kahit na saang bansa ka magmamigrate. Kailangan meron kang pasensya sa adjustment mo. Tapos, open-minded ka sa mga pwede mong pasukan na trabaho. Hindi ka basta-basta pwedeng mamili, lalo na kung wala naman dito yung line of work mo. Katulad ko, nasa BPO ako. Wala naman BPO dito sa lugar na napuntahan namin sa Canada. So, nag-adjust ako kung saan mas mag-a-align yung skill set ko. Depende dun sa job description ng in-applyan ko. So, kung yung work ko as assistant channel manager sa isang BPO company, mag-a-align dun sa admin job na meron sa market, so be it, tatanggapin ko yun, a-applyan ko yun. Kasi yung skill set ko naman, mag-a-align dun sa admin job na yun. So, dapat open mind ka sa trabaho mo. Kung kailangan mag-start ka sa Tim Hortons, mag-start ka sa grocery store, mag-start ka sa mababang posisyon, kailangan open mind ka. Kasi kailangan mong mag-survive. Kailangan meron kang mapagkukunan mo ng income dito sa Canada. And siguro, mental toughness. Kasi sabi nga, yung tanong kanina kung nakaka-homesick ba, sobrang nakaka-homesick. Kailangan kung ang decision mo talaga is mag-migrate dito sa Canada, dapat yung mental toughness mo nandyan talaga na dito ka na sa Canada titira, dito ka na mamumuhay, at ilagay mo na yung sarili mo na wala ka na sa Pilipinas, at lahat ng gagawin mo dito, lahat ng adjustment mo, lahat ng makikita mo, lahat ng makakasalamuha mo, lahat ng pwede mong makatrabaho, dapat ma-align mo yung sarili mo sa kanila kasi wala ka na sa Pilipinas. So yun para sa akin, yun sa tingin ko na magandang advice para sa inyo. So ayun guys, so siguro hanggang dito na lang muna yung mga tanong na sasagutin ko at i-share ko sa inyo. Kung gusto niyo magkaroon ng part 2 ng ganitong klase ng sharing or ng content, please let me know sa comment section, and gagawa din ako ng panibagong content para sa iba pang mga common question na gusto nyong malaman dito sa aming journey sa pag-migrate sa Canada. So, ayun lang guys. So, maraming salamat sa time, sa panonood. And again, if nagustuhan nyo yung content na to, please like, share, and subscribe. Again, maraming salamat at ingat po tayo palagi. Paalam!